nandito kami ngayon sa Taguig, no? So bakit nga ba nandito tayo, boss? Dahil meron tayong napakagandang ginawang design dito sa ating client. And sobrang tagal na natin siyang hindi na maintenance. Mga ilang years na ba? 2 years? Ano? Tara, simulan na natin guys. Let's go. Mag-alas 11 na pala. Last 10 yung sinabi niya sa atin. Tayo may pagkain tayo doon. Dito. Ay, dito ba? Dito. Lala ko yung pagkain. Sana masarap. No? Pagdating natin, bago tayo mag-maintenance, tanungin muna natin. Boss, anong ulam? Kain muna kami. Lala ko yung beef niya nung nakaraan. Gagin, sarap nun. Sarap nga. Sarap ang luto si boss. Dito, Jay. Lagi nililigaw ah. Alam ko dito yung banda eh. Kasi malapit dito sa swimming pool yung yung view, di ba? Ah, dito nga. So dito na lang. So guys, let's go. Dito ba? Sana hindi tayo masyadong matagalan sa natin, no? Bilis lang. Bilis lang yun. Iyan na lang natin. Sa dito na tayo. Sa 409 na to. Boss, Taas ah. tingnan natin kung nandito. Okay nga. So ulit tayo guys. For sure pa magagalit yung client natin. Nandito na nga si boss. So guys, meron naman po tayong from client to basher. At sisimulan natin ang pag-maintenance. Yung aquarium pala ni client is na iba na din ang formation and design compared dun sa mga nauna naming setup. Kasi prefer ni client ang madaming plants. Kaya kung makikita nyo ang daming plants dito. Ang healthy din ng mga isda ni client kasi dati maliliit pa sila, ngayon ang lalaki na agad. Nakagawa din kami ng mga keep design dyan para maraming playground yung ating mga alagang isda. Nabagsak pa, no? Baka tumama. 1, 2, binili sana namin, ilipat muna namin dito sa Ayan, tingnan mo. So, dyan na muna siya lilipat pansamantala. Kasi maglilinis muna tayo nito. Full maintenance, brother. Bilis mo mag-maintenance ah. Oo, talaga. Bumaba lang kami, wala nang isda. Tapos nauhaw kasi ako kanina eh, kaya habang nakakat, inom ako. Nakaka-bloat nga lang. So, tinanggal na natin lahat ng mga design, no? Yan. So, ngayon, i-maintenance na natin. So, meron kami panlinis dito. So, makita nyo yung tubig, dark na siya, no? Nilagyan kasi natin yan ng muriatic, joy, vinegar. Para, malinis talaga. So, mapapansin nyo, mas malabo pa yung suns niya, no? So, hayaan muna natin siya mag-sit ng ilang minuto. So, kain muna kami. Okay guys, so tapos na natin i-maintenance ang isang aquarium ng ating client, no? So another unsatisfied client na naman ng ating binigyan ng free maintenance. Okay po. So, yan, makikita nyo, after 23 days of summer vacation. At siyempre guys, namatayin po tayo ng isang isda, no? Pero sabi nga nila, di ba, natural talaga siya pag tayo nagbi-maintenance. Pero as much as possible, siyempre, make sure talaga natin na walang mamamatay. So, ang technique lang na ginawa namin guys, pinaglagyan namin ng water dun sa isda is same na ang galing sa tank, same temperature. Yun nga lang, siguro medyo tumagal tayo. Tubig kasi na nandun kanina, nilagay na kasi namin dito eh. So, konti na lang yung natira dun kanina. So, Oo. possible yun. So, ganun yung nangyari. Pero good news, syempre, merong anak na isang isda. So, nagkaroon tayo ng another baby sa ating mga fish. Mamaya guys, papakita namin sa inyo yung finished product ng ating design. So, ngayon kasi, kung makikita nyo, medyo malabo pa yung tubig natin dahil sa sand, no? Ang sand na ginamit natin guys is brown siya na 25 mesh. So, expect nyo talaga guys, kahit na 10 times na namin siya nilinisan, is nagkakaroon pa ng cloudy yung kanyang water dahil sa sand na yan. Pero after ilang mga hours lang siguro mga 8 hours, depende sa filtration na meron kayo, magiging clear na ulit yung tubig. Ayan. So, yun lang guys. So, update namin kay mamaya dahil kami po ay may mga pupuntahan pa. Action. So yun no, nakaka-stress no, magandang araw ulit sa inyo. Actually, gabi na. So kakatapos lang namin sa maintenance namin no, from 11 AM. So time check tayo, alas 7 na. Pero nag-stop muna kami malapit dito sa coffee shop. Las Piñas Oo, from Taguig. So ito, nag-stop muna kami dito para magkape, kumain at mag-relax-relax ng konti no. So yun.
Nag-maintenance kami halos 6 na oras, no? Pero okay lang naman kasi generous naman si client. Pinakain niya naman kami ng almost sabay na ng brunch. Kumbaga, breakfast tsaka almusal. Breakfast tsaka tanghalian, no? Brunch pala yun. So, okay naman. Sa 6 hours na yon guys, ano yun, 2 hours yung work doon, 4 hours kwentuhan. Tapos kumain pa kami. Actually, kahit namin guys, ano namin yun, close friend din naman namin. So, nakailang maintenance na din kami doon, nakailang reset na din, no? Kaya kung makikita nyo yung tank namin doon is medyo may mga dumi na din, no? Kasi need talaga natin siyang i-overall na palitan. Tsaka 25 gallon yun, mga ka-stress, no? Hindi rin yun ganun talaga or biro na linisin or i-maintenance kasi bigat siya, malaki. Siyempre, may mga plants yun kung makikita nyo. Live, may live yun, tsaka mga artificial, tsaka maraming isda yun, siyempre. Tapos yun, si client actually, before pa lang, mahilig na siya sa isda. Before pa siya talagang mahilig siya mag-alaga ng isda. Pero ngayon, nahilig siya sa beta. Nagpagawa siya sa atin ng aquarium. Ilang gallon ba yung pinagawa sa atin nila? Yata nun, 15. 15 gallon siya na tank. And then after nun, nagpagawa ulit siya. Ito na, yung nakita nyo ngayon, 25 gallon. Hindi, bago ata siya mag-25, nagpagawa siya ng mga beta tank eh. Or bumili siya. Bumili siya ng mga beta tank niya. Tapos, pina-upgrade niya yung tank niya ng 25. 25. Pero ang daming beta tank nun pre. Dami niyang binili, dami niyang inalagaan. Actually, sabi niya rin sa atin before, mahilig na talaga siya. Parang yung childhood niya is na-inspire siya or na-influensyahan talaga siya ng father niya. Diba? Father talaga. Tama, boss, no? Actually, nagpa-create siya sa atin. Una, 15 gallon yun, no? Tapos, ilang buwan lang, 25 niya agad, which is yung maintenance natin kanina. Nagme-message din siya sa atin na bibili siya ng beta kasi nga itong aquascaper namin na si John is mahilig din talaga siya magbeta way back before pa ng pandemic. Hindi naman talaga pandemic. Tagal na ako nagbibeta. Elementary days pa, mga around 2003 or 4, mga ganun. So, doon nagkaroon ng interaction kaya hindi naputol yung transaction kay boss. Tapos ngayon, actually, may pinag-uusapan sila ni John. Ano pinag-uusapan niyo kanina? Mag-upgrade ata siya? Balak niya 151 gallon. Around 151 gallon, mga ganun. 150 gallon. Okay, no? Ang laki niya. Project yun. So yun, no? Project talaga siya. So yun, si-set up siya or binabalak niya mag-set naman ngayon ng 150. Sabi niya sa amin, ang naisip niyang design, more on Amazon forest daw yung Amazon forest naiisip niya na merong part ng parang gubat siya tapos merong ding part na malaking na kahoy. Tapos sa taas niya yata, ang gusto niya mas taas niya may mga parang puno, like mga bonsai ulit, mga ganun. Na niya open area para sa space ng paglalangay ng mga. So magiging exciting to para sa akin. Big project. Another big project. Exciting ang nararamdaman ko dito syempre. Challenge siya sa atin kasi medyo malaki yung tank na yun. Talaga yun. So yung 150 gallon na yun, pwede na siguro 300k doon, no? 300k? Oh, Pwede na siguro 300k. yun, guys. All in na yun, 300k. 300k. Di, design lang. Design lang yun, 300k. Oo. Chapter 300k. Ha? Siargao? Oo. Ano tayo doon? Depende na lang. Tapos yung Baka 300 na yun, depende na lang labor niya. Yung araw na yun, matapos tayo. Oo, Diba? depende pa. After nun, bubuka agad tayo pa Thailand, pa ganun. Bakasyon na kaagad yun. At mag-uumpisa ng ano yun eh. Hindi lang naman yun magiging umpisa eh. So pwedeng mag-open pa yung ibang opportunity, di ba? Diba? Why not? Kung matapos yung video na to, di ba? Mapanood ng iba na pwede nila tayo makonsider sa designing ng inyong mga tank, no? So ano kami, next level na to eh. Next level na ng pag-aquarium. 100 gallon naman ng ating mga hindi na to dinidesign. yung basta-bastang pag-aalaga lang or ano. So Yeah. check nyo lang yung mga vlog namin. Magbablog din kami about sa isda. Yun guys, Diba? abangan nyo guys. Tsaka guys, pag meron kayong mga gustong ipa-customize at gusto nyo na magandang aquarium yan, pwede kayo mag-check sa mga content na ginagawa namin. Especially sa iba't ibang social media, yan, available kami. Pwede nyo kami i-message doon. And marami kami mga projects na nagawa. So, most of them guys is hindi pa namin siya na-document or hindi pa namin na-post. Pero marami kami dyan mga bagong project na nagawa na. So, kung interested kayo magpagawa, yan. Comment lang kayo or mag-message kayo sa mga social media namin. Yan. So, kaya ngayon guys, yan, alam niyo naman, relax na muna kami. Dahil ilang oras kami nagtrabaho kanina. Magre-relax ka talaga pag naligaw-ligaw ka. Yan, di ba? Yung pa nangyari kanina, guys. Ang usapan namin kay client is 10 a.m. Maga naman tayo umalis, di ba? Mga 9. Yan. Gising kami 8:59 yan. Tapos 9 kami umalis. So, abot sana kami. Ang nangyari ay, imbis sa pakaliwa, kumanan kami. Tayo eh. Pag sinabing kaliwa, kakanan tayo. Kumanan kami guys. So actually, ang akala ko, kumaliwa sila kasi papuntang Taguig. No? Kaso, doon din pala sila dumaan sa kanan. Hindi, kasi ang nangyari, sinunod ko lang yung Google Map. sa Google Map. Siguro, pero hindi naman sa nagpapaka, di ba?
Tingin ko hindi lang may part lang na hindi updated yung Google Map. Google Map. Oo. Baka kaya Kasi dumaan. yung dinaanan natin kanina, diyan sa may C5 sa may airport road. 'Di ba ginagawa kasi yan eh. So tingin ko yung Google Map yun pa din yung sinunod nung hindi pa inaayos or ginagawa. Eh nagkaroon ng daanan na paiba eh. Hindi pa yata updated. Mali So na doon bago. ako nagulat lang kanina. Kaya syempre hindi naman kami laging dumadaan ng patagig or Tagig, pa di ba? So ikaw, Google Map, i-update mo na yan. Hindi ko yung maligaw. So, ang nangyari pa no kanina, kaya naligaw din ako. Ako naman, wala akong Google Map. Tapos nung wala akong Google Map guys, wala rin akong load. So, ang ginawa ko kanina, habang nagdadrive ako pre, kinakabahan na ako kasi talaga ako lagi nagbumotor. So, nakikita ko yung mga signage. Umasa na ako sa mga signage eh. Sana may makita akong anong signage na tamang daan. Minsan may nakikita ko motor tas naka-cross. May ganun. No. Baka na yun sabi ko, expressway na ata yung dadaanan ko So, kinakabahan na ako nun. So, yun, buti naman, nakarating ng maayos. Naghanap ako ng tindahan, yun. Wala ako, tatangkas lang ako. Ito isa, sarap ng buhay. Nakaupo lang ako. Bahala kayo dyan maligaw. Angkas lang. Pero yun, umabot naman guys. Ilang minuto ba ako late? Parang 15 to 20 minutes naman nagantay. So nagantay lang kami sa parking naman. Yun. Tagal ka din namin hinihintay na sa baba. Nag-uusap na nga kami ni Nudge na gano'n eh. Nagkatalo kami. Basta ako sa akin yung itim, mabait yun. Yung pula, masama yun. Eh sabi niya yung pula daw yung mabait. So itim yung masama. Alin? Langgam. Baliw na kayo dun, kakahintay sa akin Nakita namin langgam eh. Ulitin lang din namin na kung gusto nyo maging updated sa journey namin sa Pag-Aquascape, follow nyo lang kami. Magpo-post, may mga post naman kami, may mga daily naman kaming ipo-post sa social media natin, no? So yun lang. So maraming salamat sa inyo. So yun lang guys, thank you so much sa Maraming panonood. So salamat. abangan nyo lang sa mga susunod namin i-upload guys. So stay tuned lang, click the below bell button. So yun lang guys, hanggang sa muli. Paalam! Kamali pa ako.